So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Please bring the ORCR of the motorcycle itself, plus the driver's license, Counsel. Sorry to say, I cannot attend for today's hearing because of security reason. Maraming mga threats daw ang dumating sa kanya. Marta! Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me! Ang kontrobersiyang kinasangkutan ni Aliana Yana Aguinaldo, isang kilalang motovlogger, at ni Jimmy Pascua, isang driver ng pickup truck, ay naging masalimuot na usapan na lumampas pa sa karaniwang sagupaan sa kalsada. Sa mata ng publiko, ito ay nagsilbing paalala tungkol sa pananagutan ng bawat motorista, lalo na ang mga may impluensya sa social media. Ang Land Transportation Office, LTO, ay may mandatong tiyakin ang kaligtasan at disiplina sa mga pampublikong kalsada. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, ang lahat ng motorista ay inaasahang kumilos ng may tamang asal at respeto sa kapwa gumagamit ng kalsada. Ang kilos ni Yana na tila nagtataas ng gitnang daliri kay Jimmy Pascua ayon sa LTO ay maituturing na isang paglabag sa kanilang Code of Conduct. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang viral na video ay hindi lamang isang pribadong issue. Ito ay naging pampublikong usapin dahil sa malawak na pagkalat nito sa social media. Ang ganitong mga insidente ay hindi dapat baliwalain dahil maaaring magdulot ito ng mas masamang halimbawa sa iba pang motorista. Ayon kay Attorney Miguel Laurente, isang eksperto sa batas trapiko, kapag ang improper behavior ay hindi agad tinutugunan, lumilikha ito ng kultura ng kawalang disiplina sa kalsada. Ang responsibilidad ng LTO ay hindi lamang magbigay ng lisensya, kundi tiyaking ang bawat motorista ay sumusunod sa mga tamang alituntunin ng asal. Kung mapapatunayang nagkasala si Yana, maaari siyang maharap sa iba't ibang parusa, kabilang ang Number 1, suspensyon ng lisensya. Ang kanyang lisensya ay maaaring masuspinde ng ilang buwan depende sa bigat ng paglabag. Number 2, revocation ng lisensya. Sa mga kaso ng paulit-ulit na paglabag o kung mapatunayang may intensyon ng provocation, maaaring tuluyang bawiin ang kanyang lisensya. Number 3, administrative fine. May monetary penalties din na maaaring ipataw ayon sa itinakdang alituntunin ng LTO. Matapos ipatawag si Yana ng LTO para sa isang paliwanag, napabalitang hindi siya dumalo sa unang schedule ng investigasyon. Ang hindi niya pagdalo ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kinauukulan at sa publiko. Ayon kay Attorney Laurente, ang hindi pagdalo sa isang opisyal na summons ay maaaring ituring na contempt. Ang ganitong aksyon ay nagpapakita ng kawalan ng pakikiisa sa proseso ng batas at maaari itong magresulta sa mas mabigat na parusa. Para sa LTO, ang ganitong kawalan ng kooperasyon ay nagbibigay ng maling mensahe sa publiko. Ang ahensya ay nagpaalala na ang mga motorista, lalo na ang mga personalidad na may malaking impluensya, ay kailangang maging ehemplo ng tamang asal at pagsunod sa batas. Habang abala ang publiko sa pagtatalo tungkol sa insidente, tahimik na nagdurusa ang pamilya Pascua sa mga emosyonal, mental at sosyal na epekto ng kontrobersya. Ang kontrobersyang kinasangkutan ni Jimmy Pascua ay nagdulot ng matinding pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya na tila nawala ng katahimikan at normalidad matapos kumalat ang viral video. Ayon kay Jimmy, ang kanyang asawa ay halos araw-araw na umiiyak sa takot at labis na pag-aalala para sa kanilang anak. Wala na siyang ibang iniisip kundi kung paano makakabangon ang anak namin mula sa lahat ng ito, ani Jimmy. Sa kanilang bahay, ang dating masayahin at maayos na samahan ay napalitan ng katahimikan na puno ng pag-aalala at lungkot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na hindi ito ang gusto kong mangyari. Para bang naging burden ito sa aming lahat, dagdag pa ni Pascua. Ang kanilang menor de edad na anak ang lubhang naapektuhan sa kabila ng pagiging inosente niya sa issue.
Ang dating masiglang bata na mahilig makipaglaro sa mga kaibigan ay tila naging mailap, mas tahimik at nawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ayon sa ulat, natatakot siyang bumalik sa paaralan dahil sa pambubuli na natatanggap niya mula sa mga kaklase. Ang social media, na dapat sana'y espasyo ng kasiyahan para sa mga kabataan, ay naging isang mapanganib na lugar para sa kanya kung saan siya ay tinutuya at minamata. Para bang nawala ang bata kong kilala, pahayag ni Jimmy tungkol sa kanyang anak. Sa murang edad, kailangang harapin ng bata ang matinding epekto ng kontrobersiyang ito na hindi niya mismo ginusto o naunawaan. Ang sitwasyon ng bata ay nagpataas ng alarma hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa mga eksperto sa kalusugan ng kaisipan. Ayon kay Dr. Rina Mendez, isang child psychologist, ang naranasan ng anak ni Jimmy ay isang malinaw na kaso ng vicarious trauma. Bagamat hindi siya direktang sangkot, ang stigma ng kontrobersya at ang mga komentong natatanggap niya ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang ganitong karanasan ay maaaring magresulta sa pangmatagalang epekto, kabilang ang anxiety, depression at pag-iwas sa social interactions. Ang stigma na dala ng pagiging bahagi ng isang kontrobersya ay maaaring makaapekto sa kanyang self-esteem at pangarap, paliwanag ni Dr. Mendez. Ayon sa mga malalapit kay Jimmy, hindi lamang ang kanyang anak at asawa ang nagdurusa. Ang kanyang nakababatang kapatid, na dati masigla ang pakikitungo sa kanilang pamilya, ay tila naantig rin sa bigat ng sitwasyon. Ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay nagiging emosyonal tuwing pinag-uusapan ang issue na nagdadagdag pa ng tensyon at lungkot sa kanilang buhay. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong sinabi ng anak at kapatid ni Jimmy tungkol sa issue, ang kanilang mga kilos at reaksyon ay nagpapakita ng sama ng loob at bigat ng kanilang nararamdaman. Ang simpleng tanong ng kanyang anak na, "Bakit kailangan nating maranasan ito?" ay nagbigay diin sa kalalimang epekto ng kontrobersya sa pamilya. Ang masakit dito, hindi lang ako ang naapektuhan, yung anak ko ang pinakatinamaan. Ayokong makita siyang ganito, ani Pascua, habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha sa isang panayam. Ang sakit na dulot ng sitwasyong ito ay higit pa sa personal niyang nararamdaman ito ay nagmumula sa kanyang pagkabigo bilang isang magulang na maprotektahan ang kanyang anak mula sa kritisismo at stigma na dala ng viral na insidente. Dagdag pa ni Pascua, nagkaroon din ng issue sa kanilang relasyon sa kanilang komunidad. Parang hindi ko na makita ang sarili ko na bumalik sa normal. Kahit saan kami pumunta, parang may nakatingin na nag-judge. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang motovlogger, si Aliana Yana Aguinaldo ay kasalukuyang humaharap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang karera. Ang insidente sa kalsada na nauwi sa kontrobersya ay nagdulot ng hindi inaasahang pagputok ng atensyon sa kanyang social media platforms, ngunit ang resulta nito ay higit na negatibo kaysa positibo. Matapos mag-viral ang video ng insidente, napansin ang biglaang spike sa views ng kanyang mga video sa YouTube at iba pang social media accounts. Ang video ng sagupaan sa kalsada ay umani ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Subalit, sa halip na magdala ito ng mas malaking tagahanga, nagdulot ito ng hindi matatawarang batikos sa kanya. Ayon sa analytics, ang engagement sa kanyang mga content ay lumaki ng malaki, ngunit karamihan dito ay negatibo. Ang kanyang dating mga tagasunod na nakakita sa kanya bilang isang positibong inspirasyon sa mundo ng pagmumotorsiklo ay mabilis na nagbago ng pananaw. Ang comment section ng kanyang videos ay naging sentro ng mga galit na mensahe at panawagan para sa kanyang pananagutan. Maraming netizen ang nagtanong sa kanyang integridad at sa kanyang kakayahan bilang isang responsableng rider. Ang dating puno ng suporta at papuri ng mga komento ay napalitan ng mga mensaheng puno ng galit. Kasabay nito, nag-trend ang mga hashtags tulad ng hashtag #CancelYana at hashtag #DirtyFingerDrama na nagsilbing platform para sa mga netizen na ipahayag ang kanilang disgusto sa kanyang kilos. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong trend sa social media ay madalas na nagre-resulta sa matinding pressure sa isang influencer, lalo na kung ang issue ay sensitibo at maraming tao ang naapektuhan. Mabilis ding bumagsak ang bilang ng kanyang mga followers at subscribers. Ayon sa ulat,
libo-libong tao ang nag-unsubscribe sa kanyang YouTube channel sa loob lamang ng 1 linggo matapos ang insidente. Ang kanyang dating loyal na fanbase ay tila naglaho na parang bula at ang ilan ay naglabas pa ng open letters o public statements para ipakita ang kanilang pagkadismaya. Ang isa pang masakit na aspeto ng kontrobersya ay ang epekto nito sa kanyang mga sponsorship deals. Bilang isang influencer, malaki ang bahagi ng kanyang kita na nanggagaling sa partnership sa iba't ibang brands. Ngunit dahil sa kontrobersya, maraming kumpanya ang nagdesisyong i-pull out ang kanilang suporta o suspendihin ang kanilang kasunduan kay Yana. Ayon sa mga insider, ilang brand ang agad na nagbigay ng statement na sila ay may zero tolerance policy pagdating sa hindi tamang asal, lalo na kung ito'y makakasira sa imahe ng kanilang produkto. Ang reputasyon ng influencer ay laging nakaangkla sa kanilang personal na pag-uugali. Sa industriya ng marketing, kapag nasira ito, mahirap itong maibalik, ayon kay Marco Tan, isang eksperto sa social media marketing. Bukod sa pagkawala ng suporta mula sa kanyang audience at mga brands, ang personal na epekto ng kontrobersya kay Yana ay hindi rin maikakaila. Ayon sa ilang malalapit na kakilala, labis ang stress na dinaranas niya dahil sa sunod-sunod na batikos. Ang dating masayahin at self-assured na Yana ay tila naging mas mailap at mas pinipiling umiwas sa social media. Sa kasalukuyan, si Yana ay nananatiling tahimik tungkol sa issue, ngunit ang social media platforms niya ay patuloy na puno ng kontrobersya. Ang insidente ay tila nag-iwan ng permanenteng bakas sa kanyang karera at personal na buhay, isang bakas na nagsilbing babala para sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pananagutan, parehong sa kalsada at sa online world. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagpapaalala na ang bawat kilos, maging sa kalsada o sa social media, ay may kaakibat na pananagutan at epekto sa iba. Ang kapangyarihan ng social media ay isang hamon na kailangang gamitin ng may respeto at integridad.